Sino nang alam dito? Tinuro ng high school. Kahit pahapyaw lang. Yes, sir. High school. Opo. O yung iba. Sir. Sino yan? Hanggang saan kayo umabot? Hanggang Mga Formula. formula ng ano? grade 2. Oh, FX. Ganun lang. Sum? High square, sir. Add, minus, subtract. High square W. Ano ang result kapag ng dalawa, sa addition? Anong result? Summation. Nag-add ka ng dalawa. Ano ba tawag doon? Addend at saka? Addend tsaka? Ako hindi na alam. Elementary days. Ano ang result kapag ang dalawang numbers in-add mo? Sub. Anong result? Sum. Pag subtraction, Difference. difference. Kapag multiplication, Wala ship ka na. pag multiplication, pag nag-multiply ka ng dalawa, yung result niya, anong tawag doon? Naku, patay tayo. Multiverse. Pag nag-multiply ka ng 2 multiplied by 3, ang sagot ay 6. Anong tawag mo sa 6? Correct. Product. 6 is a product of 2 multiplied by 3. Anong tawag mo sa 2 multiplied by 3? Multiplicand at saka multiplier. Naalala? O nasabi yan noon? Hindi po. Nasabi lang, nakalimutan na. O yung kapag division, anong sagot? Quotient. Quotient. Konting baka mamaya magkaanak kayo, tanongin sa inyo yan, ha? Ano, malabo yun. Mami, ano pong tawag dito? Sir, malabo. Punta ka kay daddy, ano kanya? Okay, bakit pag-aaralan natin ng Microsoft Excel? Ang tandaan nyo itong Microsoft Excel sa lahat ng produkto ng Microsoft, ng may-ari si Bill Gates, itong pinaka matatag sa lahat. Hindi nakakopya ito, hindi makopya-kopya ng iba ito. Okay? Meron mga may mga libre pero mas okay pa to. User-friendly at ginagamit lahat. Okay? Bakit? Bakit ginagamit kadalasan ito? Para mas mapadali. Ano ba tinatype dito? Grades. Numbers. Kung Microsoft Word, may magaling siya sa words, ito sa numbers. Or formulas. Okay? Kasi ang kadalasan ginagamit, sino ba kadalas gumagamit ito? Mga Teacher. Sino pa? Business. Yung mga researchers. Ano pa? CPA. Or yung mga accountancy. Okay, mga BS accountancy. Actually, itong Excel na to, kahit anong kurso, dapat malaman nyo ito. Kahit anong kurso, maski doktor ka man, attorney ka man, okay? Maski sa inyo, lalo na kayo mga babae, balang araw, magkaasawa kayo. Dalawa lang naman yan. Kung single ka, dalawa lang yan. Single by fate o single by choice. By faith. Single by fate o by choice lang yan. Both, sir. Ay malamang mag-asawa kayo. Ngayon pag nag-asawa kayo, kailangan nyong ilista lahat ng mga gastusin sa bahay. Audit. Lahat ng pumapasok, lahat ng lumalabas. Lalo na kapag balang araw magkakaroon kayo ng negosyo ng sarili ninyo. Sino may sariling negosyo dito? May sariling negosyo. Ano siya sa negosyo? Ha? Buy and sell ng anong product? Parts ng motor o motor mismo? Motor. Okay, dapat in-inventaryo mo lahat yun. Ano, parts lang o talagang buong motor? Buong motor. So may inventaryo ka. May inventaryo ka. Dapat nag-inventaryo ka. Para alam mo yung kinikita mo. O, parang buy and sell. Walang, kunyari, binili ko yung motor, papasa ko lang sa isa. O, dapat meron kang listahan. Okay, para alam mo kung ano yung brand. Kung kanino mo binenta. Anong araw mo binenta. Okay, para balang araw, pag nawawala na yung pera mo,
O, asan na yung pera ko? Saan na napunta? Anong pinag-aawayan madalas ni nanay at ni tatay? Pera. Pera! Pero kung mahusay naman ng pamilya, kadalasan pera, di ba? Opo. Hindi maalis yun. Hindi maalis. Okay. Kasi yung pagbabudget, mahirap. Lalo sa babae. Kaya kayong mga babae, pag hindi nyo, pag hindi kayo marunong humawak ng pera at hindi marunong maglista, mayayari ang pamilya nyo. Away yan, araw-araw. Mag-isa na utang. Mahirap yan. Kaya kayong mga lalaki, kapag nagkapagtrabaho at nakapag-asawa pa ng araw, ibibigay nyo ba ng buong buo ang sweldo nyo? Wala. Huwag kayo mamili sa mga hindi na lang daw ibigay. Ibigay nyo! Ibigay nyo ng buo. Ikaw, sir, bigay. Huwag kayong magtitira sa sarili nyo. Bahala yung babae mag-budget niyan. Okay? At kung kayo ay binibigay niyo ng buong buong sweldo ninyo sa asawa ninyo, wala, sigurado ko mag-asawa kayo eh. Anong duty ng lalaki? Mag-provide. Mag-provide. Ano pa? Hindi, pagdating sa sweldo, ibigay niyo ng buong buo. Lahat, pati bonus, lahat. Bigay. Basta't lahat ng pumapas, bigay niyo sa kanya. Pero, kailangan kayo, mga lalaki kayo, chine-check nyo rin yung asawa nyo, yung future wife nyo, kung saan pumupunta yung pera. Okay lang na ibigay nyo lahat. Baka mamaya panay Watson, panay Shopee, panay Lazada. O doon nyo siya bibirahin. Ano na naman ito binibili mo? Okay, panay pampa-beauty. Okay, yung anak mo walang kanggatas. O doon kayo umangal. Okay? Bigay nyo lahat. Sino may anak na dito? Anak na tao. Sige, anak na tao. Pero may pusa yun eh. Sino? Nasa siya? Katakutan? Yung maputing chabing konti? Yung nagiging hotdog. Kasi ano na yun? Dilek DP1, di ba? Hindi nga, aso lang yun. 19 pa lang siya. Dalawang nga. May anak, ilan ang anak niya? Kasal na siya? Sana talaga tumuha. Bali yung dalawang, sir, yung dalawang boss yun eh. Huwag kay ibang nanay. Hindi ka tigilan ko. So, dalawang panganay, iba ang nanay. At ano po, may shota po siya ngayon. Sir, magkumpare mo. Bumari po siya, sir. Kumpare mo. O yung unang anak niya, saan nakatira? Sa nanay, sa tatay? Nanay po siya. Bali, nagbibigay po siya dun siya. May sustento siya. Pero di sila kasal. Hindi po yata, sir. O doon sa pangalawa, Hindi din po siya. nasaan yung bata? Nasa mga nanay po siya. Wala sa kanya? Bali, nagbibigay po siya ng ano? Sustento. Gano'n po siya. Magkano? Hindi ko lang po. Di ibig sabihin may kaya yung family niya. Mayaman sila, sir. Sarili yung Sarili siyang... business. Businessman yung... Yung siya mismo, sir. O, May business siya. yung tatay niya, yung siya mismo. Wala. Bali, meron din po siya. Siya mismo, sir, meron. May negosyo sa sarili niya. Yes, sir. Anong negosyo niya? Barbecuehan? Sa kapas? Meron siyang ihawan. May bigyan kasi sa... Malakas ba yung kita doon? Okay. Nasa ano po yung ano niya. Ano siya yung nagluluto o may na-manage niya lang? Pinamanage niya. May tauhan siya. Okay, sige. Ano natin, example natin. Example natin. Okay, example natin. Andiyan ba siya? Hindi ko si ano ka. Okay. Mapalalaki, mapababae, o kahit ano pang kurso nyo, intindihin nyo ito. Gumamit kayo ng Excel.
Hindi masyado sa Word. Kasi sulat-sulat lang sa Word. Dito, listahan to talaga eh. Kung gusto nyo maging successful sa negosyo nyo, gumamit ka nito. Kasi bakit? Hindi nyo matatandaan araw-araw ang mga transaksyon ninyo. Oh. Kaya kayong mga babae, kunyari, kung naglista kayo, pinalengke itong araw na to. Okay, palengke. O, anong pinili? Isda ba, gulay, karne? Dapat nakalista yun. Kasi badating araw, bigla ka na lang mabubulaga. Nasa na yung pera. Anong sasabihin nyo sa asawa ninyo? O yung asawa nyo nanghihingi ng pera, pambili ng t-shirt. Wala kang pambigay. O, anong sasabihin ng asawa sa inyo? Binibigay ko sa iyo lahat ng sweldo ko pang t-shirt lang naman ang hinihingi ko. Ha? Yan. At saka, kunyari, lalo mga babae, for example, dahil hawak nila ng buong pera, kunyari may mangungutang kamag-anak, consider sa side niya o sa side ninyo, kailangan pinag-uusapan ninyo. Hindi kayo mismo mag-desisyon. Kunyari, may mga kapatid kayong lalaki, babae. O, pautang na ng 5,000, kailangan ko lang eh. Hindi kaagad kayo magbibigay ha. Kausapin niyo muna yung asawa ninyo. Hindi pwedeng ikaw magdidesisyon. Hindi na ibibigay. Away yan. Pinag-uusapan yun. Okay? Pinag-uusapan. Dahil ano sabi kapag kinasal kayo, siya at ikaw ay iisa na lang, no? Hindi, kapag binata kayo o dalaga kayo, may sweldo kayo, nagtatrabaho kasi gastusin niyo kung anong gusto niyo. Pero kapag may asawa na kayo, lahat ng desisyon pinag-uusapan. Lahat ng lumalabas na pera pinag-uusapan. Lalo na sa utang. Okay, kung hindi mo maiwasan yung may mangungutang sa inyo na kamag-anak. Sa mga lalaki, pag nag-asawa ba kayo, gusto niyo bang tumira sa biyanan niyo? Sa side ng babae? Bakit? Kaya sa isang lalaki na. Sa mga babae, gusto niyo bang tumira doon sa side ng lalaki? Kayo, kanyari mag-asawa kayo. Titira kayo doon sa side ng asawa ninyo. Hindi po. Bakit? Gusto pa rin si mama Nandun ko. yung nanay niya. Nandun yung nanay niya. Ay, mamas boy. Hindi, sir. Mahirap yun, di ba? Parang walang sariling desisyon, sir. Hindi ka magkakaroon ng ano. Kaano-ano? Hindi, mahirap yun. Kasi nga. Kasi kayo, may yung babae, nagdidesisyon. kadalasan ganito nangyayari, no? Ang babae talaga susunod sa kung saan yung lalaki. Totoo yan. O, expect na yan. Pag nag-asawa kayo, wala kayong choice, kundi sasama kayo doon sa lalaki. Bahala kayo. Hindi, huwag na kayo mag-asawa pag ganun. Pinag-uusapan yan bago Si kayo mama ko yung nag-iisip, Kunyari, hindi na mag-live-in. Si mama ko. Bago kayo ikasal, no? Kung sa weso, sa simbahan, sa pares, sa o ano man ang reliyon nyo, pag-usapan nyo kaagad saan tayo titira. Straight. Pag sinabi niyang titira ka tayo doon, siyempre, saan pa titira tayo sa bahay namin? Ano, kaya kayo? O yan, patay na, away na kaagad. Hindi na matutuloy yung kasal mo. Huli na ang dili mo. Huli na ang dili mo. Kaya na ako muling balemi. Paano na yun? Pinakamaganda ang mag-rent kayo. Tandaan nyo, lalo na yung mga lalaki, ayaw nilang tumira doon sa side ng babae. Sigurado yan. Tingnan mo, sir. Ano to? Straight or Ayaw niya. Pero yung mga babae, mapipilitan kayo. Mapipilitan talaga kayo na sumama doon sa side ng lalaki. pareho kami babae. No choice kayo dyan. Ano pareho? Kaya ang the best, pag-usapan nyo na agad. Bago kayo kasal, dapat alam nyo kung saan kayo titira kaagad. Mahirap. May maririnig-rinig kayo sa gilid-gilid. Kung ano na pala muli niyo. Dumi-dumi ng bahay, hindi man naglilinis. Ganyan. Mas makikita lang na umiiyak yung bata. Tapos, ano pa, hindi man marunong maghugas ng pinggan. Hindi magluto ng kanin, hindi marunong. Ako makakarinig kayo ng ganyan, lalo sa biyanan, mga biyanan yung babae. Dami ng sarili. Tapos may lola pa yon yung asawa niya. May ay. Pero parang araw Siyempre, hindi mo, matanda na yun, no?
Ay, yun sa amin, sir, ano? Araw-araw. Okay, balik tayo dito. Para matapos tayo. Anong oras na? Sir, 4 na po. Okay. Tama, hanggang 40, ano pa lang kayo? Talagang kayo na lang ba? Wala na iba? Okay. Ngayon, anong tawag dito sa taas ulit? Toolbar. Yung buong yan, nakikita nyo sa Microsoft Word yan. Ito, sinabi ko na yan. Ribbon! Sa bawat ribbon, mayroong nakahati-hati yan. Ito gayet font, clipboard, alignment, number, styles, cells, editing, add-on. Anong tawag dyan sa mga hati-hating yan? Panels. Panels. Ngayon yung sa taas, nakikita nyo file, home, insert, page layout, formulas, data, review. Ito naman nasa taas. Ang tawag yun is tabs. T-A-B-S. Tabs. Pag sinabi kong insert tab, page layout type, formulas tab, ito yung mga yun. No, tab. Sa bawat tab, mayroong mga kanya-kanyang panels. No, kanya-kanyang formula. Okay, next. Sa mga nakakaalam dito, anong tinatype dito? Kadalasan numbers. Pero kaya niya rin mag-work sa letters. Okay? Gustong-gusto nito formula. Formula. Pag magta-type tayo, Okay. madali. O, dilagyan mo ng 10, 20, 30, 40. Lalakihan ko ng konti. Okay. Nasa ko pa. Ay, lakihan ko pa lang. Okay. Ang tawag dito sa A, B, C, D, E, F, G? Columns. Kung nakakalimot, kung nalilito kayo sa rows saka columns, tandaan nyo na lang yung ginasabi ng mga civil engineers na yung mga poste ay columns. Okay? Kaya nga nakatayo. Pag ito ay rows, yung mga 3, 4, 5, 6, 7, and rows yan. Okay? Kaya mapapansin nyo rito, ito yung tinatawag na address bar o name box. Nauuna lagi ang column, tapos row. Kagaya na ito, E4. Okay? Itong naka-box na green na ito, yung tinatawag na active cell. At ang bawat isang puti dito na square o rectangle, tinatawag yan ay cell. Paramihan, cells. Okay? Yun dito, ito tinatawag na formula bar. Formula bar. Bakit? Dito ka nagtatype ng formula or dito sa mismong screen. Okay? Pero madalas dito nalabas yan. Maliliit lang. Sir, paano bang formula bar na yan? Ganyan lang ba? Hindi. Pwedeng humaba yan. Pwedeng mahaba yan, no? Ganyan. Kung mahabang formula, kaya-kaya na Excel yan. Okay? Kaya-kaya yan. Next. Ang tawag dito? Sheet. Sabi nyo nga sheet? Shit! Sheet. Okay. So ito tawag dito is sheet. Shit. Shit. Oh, sheet. Tama. Sheet 1. Pero ang technical term dito ay tawag dito is worksheet. Worksheet. Okay. Pwede mong dagdagan? Yes. Pwede nang dagdagan? Yes. Okay? Yan. Worksheet. So ang tanong dito, ilan ba umaabot ng rows na to? Infinity. Umaabot ng 1 million, mahigit lang yan. Okay? Pero hindi ka naman naabot ng ganong karaming data. Okay? Itong columns nito, A, B, C, D, hanggang Z, mahigit yan. Doble-doble pa yan. Okay? Kung isa nagtitriple pa yan. Pag sinubukan ko pa dito, ayan. Kagaya sa Microsoft Word, di ba? A, B, 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 ganyan, di ba? Nakikita nyo na yan. Okay. Hindi naman halos aabot kayo. Iba naman ng 26 letters, masyado na mahaba. Pero sa mga accountancy, kaya-kaya pa yan. Maabot sila ng B. Okay? So, paano tayo nag-a-add? Simple. Maraming paraan. Okay? Yung mano-mano. Okay. So, sa Excel, paano malalaman na Excel na nag-enter ka ng formula? Kailangan merong equal sign. Okay? Kapag walang equal sign, hindi niya iti-treat as formula ito. I-consider niya as ordinary characters lang or text lang yan. Okay? Ngayon, pinakasimple. I-click ko ito, plus. I-click ko ito, plus. Okay. Ulit. Is equal to 10
plus 20 plus 30. Napakadali, di ba? Oh, enter mo lang. Hindi ko sinama yung 4. Okay? Ganun lang nag-a-add. Mapapansin niyo yung cursor. Ano yung cursor? Parang ospital. Yung cross. Okay? Pag tinapat ko rito sa active cell, nagbabago. Ito, pwede ko siyang i-move. Okay? Pwede ko siyang i-drag. Ang tawag dyan is dragging. Okay? Ano pa? Pag klinik ko ito, mapapansin mo, magbabago na naman dito. Itong cross na to. Yan, nagbago na naman. Cursor mo. Pag tinapat ko dito sa column, nagbago na naman. Okay? Selection siya mga yan. Pero dito, moving ito, dragging. O yung copy ito eh. Copy ito. Okay? Yan. Madali mag-add. Or, delete. Okay. Yung isa is auto-sum. Para hindi ka na mahirapan. Auto-sum, click mo yung auto-sum. Yan, auto-sum. Pag enter mo, mapapansin mo, is equal to sum. Kasi ang sum is the result of addition. So, sum from C4 to C8. Kapag may column na ganito. So, ano ba yung C4? C4 hanggang C8. So, madali na intindihin, di ba? Parang address. So, pag in-enter mo, ibig sabihin, sum, i-add mo mula C4 hanggang C8. Enter mo yan, pwede. Sir, pwede bang palaktaw-laktaw? Yes, pwede. Okay, for example, equals. Ito, i-add ko dito sa 30. Pwede, lumalaktaw. Pwede yon. Okay, pwedeng mano-mano. Sa subtraction, madali lang din. Is equal to 20 minus 10. Pag in-enter mo, dali lang. Multiplication, anong symbol ng multiplication? 20. Yung pag ganun. Ano yung pag ganun? Ano yun? Asterisk. Asterisk. Okay? Asterisk. Multiplied by 10. Enter. Kaya mapapansin nyo, nandito lahat ang operations. Nandito ang addition, nandito ang subtraction, multiplication, at division. So, ang tawag dito is itong buong ito, anong tawag nyo rito? Keyboard. Ano yung parts ng keyboard? Number. Ito ay numerical keypad. Anong tawag nyo sa letter A? QWERTY, tsaka yung numbers dito. Alphanumeric keys. Anong tawag nyo dito sa F1, F2, F3, hanggang F12? Function keys. Anong tawag nyo dito sa up, down, left, right, up, face down, home, end? Mga to. Navigation keys. O, tinamatot mo. Ano yun yan? Ano yun yan? Pangalan na yan? Mag-selfie kayo, mag-selfie. Ay, saan? Okay? Yan. Madali. Division. Division. Paano mag-divide? Slash. Is equal to, laging equal sa kapag mag-formula. Is equal to 30 divided by, sabi mo ng 40, anong sagot? 0.75. Bakit 0.75? By default, anong tawag dito? Anong format ito? Ang format ito is decimal. Bakit? Meron pa bang iba? Yes, meron. Yung mga 1/2, 1/4, 1/8, ang tawag doon? English. Yung mga Amerikano, mahilig sila sa 1/2, 1/4. Ganyan. So, paano gagawin yan? So, dito, okay, ang tawag dito is numbering format. Formatting ng numbers. Okay? Sa Excel, hindi masyado iniintindihan, hindi masyado dito. Ito, mag-concentrate ka dito. Madali lang yung left align, right align, center, madali yan. Paltan mo ng kulay, paltan mo ng bold, italic, font size, madali. Ito. Itong wala sa ano. Okay, bakit? For example, gusto kong gawin nga parang English, meron tayong fraction. Ayan, 3/4. English. Pero yan. Pwede yan. Okay? Yan. Sinong gumagamit nito? Kadalasan sa US.
Kasi English system sila. English. Alaysa. Kaya, for example, equals to 40 divided by 30. Ang sagot, 1 and 1 and 1/3. Ganyan ang, kung kayo titingin, parang sasak, hindi magandang tingnan, di ba? So, ano mas maganda? 1 Yung ganyan. 1.33 or, okay, may number pa. So, sir, bakit ano ba ito mga to? General number, currency, accounting, short date, long date, time, percentage, fraction, scientific text. So, importante ito kasi dito malalaman kung anong gusto mong gawin sa data. Itong mga to, hindi na binabago kung ano yung values nito. Binabago nyo lang kung anong representation. Okay? Kasi, for example, ginawa ko siyang time. Ganyan siya. Kaya alas 8 siya. Okay? Pag tinignan ko naman yung short date, ganyan siya. 1900. Okay? Dito nyo malalaman din pala kung ano nga pala. Okay, dagdag ano. Paano kayo nagdadaglagan na sa Excel? Pwede na dates. Ang favorite ko dito, dates eh. Yung araw. Anong araw ngayon? 17 November 17, 2023. Paano tayo nagsusulat? 11. Yung normal. 17 over 2023. Okay. Pag in-enter mo yan, okay. Ano man kayari? Tinanggap ba ng Excel? Hindi ba? Kasi kung magdadagdag tayo ng isa, bukas, yung date bukas, dapat ito ay magiging plus 1. Diba? Itong date na to, plus 1. Ano mangyayari? Value. Kasi consider niya as text. So, hindi ganun nag-enter sa Excel. Okay? By default, ulitin ko, by default. Ganyan ang style ng Excel ay nauuna ang araw. 17 slash 11 months slash 2023. Yan, pwede. Tapos pag inad mo ito, yung araw bukas, yan, plus bukas, makukuha niya na date bukas. 18 na bukas. 17 ngayon, 18 bukas. Okay? Kaya kung babaguhin mo ito, okay? Kung babaguhin mo ito, kunyari ito date, gusto mo napaka-specific, long date mo. Ayan, Friday ngayon, 17. Kayo ba, alam niyo ba kung anong araw kayo pinanganak? Lunes ba? Linggo ba? Sunday? Ano ba? Ikaw? Alam mo ba kung anong araw ka pinanganak? Wednesday po. Wednesday? Sige nga, check nga natin. Anong birthday mo? February 10 po. Huwag ka na magtayan. Kailan? February 10 po. February 10. O 10, February 20, 005? 4 po. 4. Wednesday yan. Tuesday. Martes ka pinanganak. At least may day. O sa'yo? Wednesday ka? 25. Nangula ako din 25, 25, 7, 2005. Wednesday, alam mo. Monday. Ano? Alam mo, Wednesday. Sir, fake news yan. Hindi. Fake news yan, sir. Ha? Fake news. Lunes ka pinanganak. Wednesday talaga. Dapat alamin nyo yan. Ako, Biyernes ako pinanganak eh. Ako kaya kayo. Friday. Kaya pala, I hate Monday. Kayo ba, alam niyo? Hindi po. Pati mga oras nakikita Sir, si dyan. ano po? Hindi ah. Si calendar Siyempre king. malalaman. Tanungin niyo sa parents ninyo. Alam mo yun, si ano? Sigurado din niyo na maaalala kung anong araw. Maaalala niya siguro kung anong umaga ba, hapon, madaling araw. Ay, alam ko na yun. Malamang matatandaan niya yun. Okay? Tuesday. Ay, kaya kayo. Okay, next. Okay. Pagulo mo, nag-video ko yung... Okay. Sorry. Ito sample lang para makita niyo kung paano. O, gagawa tayo ng sheet ngayon. Gumamit tayo ng tindahan ng si Mr. Katakutan. Mr. Katakutan. Ano yung negosyo niya? Iyawan. Kawan. Okay, barbecue. Kung kayo ba ay ihawan tayo, kayo ba malalaman nyo kung ilang nang nabenta nyo? Wala, magbebenta, kukunin yung pera, magsusukli. O, at the end of the, kung kailan kayo ng gabi, malalaman nyo ba kung ilang barbecue ang nabenta nyo?
Ilang isaw, ano pa ba yung tinitinda? Tilapia, hito, ano nyo? Baka mamaya may lumilipad na. No? Malalaman nyo pa ba? O, may inventaryo. Ano bang tinitinda doon? O, sige, lista natin. So, gagawa tayo ng resibo, no? Resibo or inventory. Inventory ng sales. Inventory ng sales. Sa kadalasan sa isang inventory, sa isang resibo, ang unang-una is item. Item number. Okay, ano yung ng item? Number 1, 2, 3, 4, 5. Listahan lang ito. Okay? Highlight yung itong dalawa, hindi nyo na kailangang isama, i-diretso yan. Kunyari, ang gusto nyong sulat, kunyari 6, 7, kung umabot ng 100 yan, ganyan ba sa type nyo ba? Hindi. I-highlight yung itong dalawa, then, i-drag nyo lang ito, malalaman niya na kung ano yung kasunod. Kung meron kayo nag-skip, kunyari 1 at saka 3, alam natin merong skip yan. Tama? So, pag highlight nyo itong dalawa, ano susunod dapat? Ang susunod dapat 5, 7. So, malalaman niya na kung ano yung pattern. Okay? Makikita niyo yung pattern. Okay. Next, ano yung susunod? Description. Siyempre, ano ba yung binibili mo? Okay. Ano susunod sa description? Ilang piraso? Quantity. Tapos, unit price. Siyempre, magkano ba yung ano yan? At siyempre, yung pinakano is total. Okay? Ngayon, napapansin nyo, description. So, select nyo lahat ito. Then, double click para mag-auto-fit. Okay? Ayan. Description. Ano yung iniihaw? Manok. Okay, manok. Chicken. Para English naman tayo, chicken. Fish. Magkano? Ay, hindi. Ano, 200. Sino ba yung ano, yung mga bandang San Rafael, bandang San Rafael, Paraiso, San Miguel, ganyan. Victoria ata yung nagtitinda sa doon sa Dapitan. Kasi madalas ako sa Victor's Victor. Ay, Victor's pala sa akin. Sa Dapitan siya. Victor. 200. Magkano chicken doon? Gusto, mahal na. 210? Ito, 300 na. 300 na. Bibili ko lang nung minsan. 300 na. 300 na. Tapos, di ba? Nagtitinda pa sila ng manok? Oo. Silang katakutan? Magkano? Isang buong manok, yung may ikot-ikot? Ay, hindi po. Ha? Di ba may ikot-ikot yun, buong manok? Okay. O, manok, chicken. Isang piraso lang. Okay, next, ano chicken? Bangus, correct. Bangus, ano tinitin? Sa tingin nyo, magkano isang buong, magkano isang buong bangus? Sinong nakakabili? Ihaw. 200 plus yun. Kasi isang piraso, 150 na. Dito lang, dito. Magkano? Yung naka-experience na? 180. 180, no? Iba-iba ang presyo, siyempre. Oo, isang piraso. May nagtitinda bang tilapia? Ako. Wala. Hito. Ano nito? Yan, hito. Catfish. Ano? Catfish. Ano? Correct, catfish. Yan. Hito na lang para alam nyo. Catfish, sige. Catfish. Tapos nilagyan ko ng hito. Yan. O, pag hindi na kasya, double click lang dito para mag-auto-fit. Okay? Ano yung bangus sa English? Milkfish. Milkfish. May gatas ba yung bangus? Ano? May gatas daw ba yung milkfish? Sagutin ko. Lasang ganas kasi yun. Lasang gatas. Milkfish. Octopus. Ano? Octopus. Octopus naman. Okay, ano pa yung tinitinda? Barbecue, di ba? Normal yan. BBQ nila, parang ang hirap spelling eh. Okay, Ganyan lang. Ganyan lang. O, ano pa ang tinitinda? Hindi. Meron pang sa'yo karne yun eh. Liempo. Yempo. Liempo. Correct, liempo.
Sisig. Ah, sisig, correct. Sisig, correct. Di mawawala yan, sisig. Ano? Papaitan! Papaitan! Sir, pwede na yan. Iniihaw ba yung pagpapaitan na? Iniihaw ko mga to. Kung minsan talong, di ba? Sir, Iniihaw yung talong. eggplant. 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 Ano siya naman? Totoo yan, di ba? Kasama nung ano. Tinanim nila yung itlog. For example, ang tindahan nito ng ihawan eh. Di ba? Nag-iihaw silang eggplant. Sir, bakit naging itlog? Tinanim ko nila yung itlog. So, Fried ano? Fried... Ano yung tawag doon? Balot? Kanina may Fried nagtanong. balot! Fried balot! Sir, fried balot! May nagtanong kanina may gatas daw yung fish. Ngayon naman may itlog daw yung plant. O next, ano pa iniihaw? Fried fried balot! Fried balot! Hindi yung common lang, yung common. Tama na yata ito. Tama na. Sir, ano octopus? Pusin? Octopus! Yes, Octopus! Squid! Octopus! yan. Ibang klaseng octopus. Yung malaki nga yun. Yung ibang tilapia. Hotdog. Correct. Hotdog. Hotdog. Isaw. Isaw. Okay. Catfish. Yung hito, magkano? 40 yung malaki. 140, tama malaki. Barbecue. Yung pumadas bumili ng barbecue. 15 pesos. 25. Ayan po. 50. Mahal to eh. 150. 150. Ay, 280. 150. 100 Sisig na na. 70. 200. Ilan to? 10, 70 pa. 200. Depende sa Depende laki. sa laki. Sir, lonely daw po kasi yung order. So, 25 sa buo yun eh. No? Sabihin mo 200. 200 na lang. Mahal ang sisig. Eggplant. 15. 50 na lang. Sige. Squid. Pusit. 60. Hotdog. 20. 25. 15 lang sa amin yun. Ang inaano lang natin yung para unique lang yung price muna. Isaw. 10. Ay, gumawa naman ng isa. 7? Uy, 10 yun. 10 yun. Bilhin nyo nga kami. Alam, 5 lang yun. 10. May 10. Wala nang bibili. 10 sa amin. For example, tig-isa lang muna. No? Tig-isa. Okay. Paano makukuha yung total? Paano makukuha yung total? Isig muna itong iba muna. Sige. Paano makukuha yung total? Anong gagawin natin? Equals? Hindi sometimes. Ito, mumultiply natin o yan? Add natin. E4. Equal. Plus ba? Plus? E4. E13. Multiply. Plus E14. Multiply quantity. Yung Mumultiply mo. 1. Mumultiply mo sa quantity. Yung O, siyempre, ilang piraso yan, di ba? O, ngayon, may formula dito. Anong gagawin ko dito? Drag. Drag? Ano pa paano itadrag? Dito sa kulay green na ano Ito. sir. Yan. Itadrag ko. Bakit ko idadrag? Pwede ko naman double click na lang. Pwede. Sabi ko nga. Papagurin ko pa yung sarili. Maraming zero. Alam mo kung bakit ko tinuro yun? Kasi paano kung 50 ito, idadrag mo lang. Alam ko na yung gagawin nyo eh. Ganito ang gusto nyo gawin eh. Ayan, idadrag yan, ganyan, di ba? Eh pero kung pwede yun, pag konti lang. Pero pag masyadong marami, Double click. kung 100 yan, ay naku, napapagod ka. Double click mo lang, no? Double click mo lang. Okay? Okay? Ngayon, yung formatting. Ang formatting, kadalasan, ang formatting ay ano? Nasa gitna. Ang formatting nito ay, kadalasan ay ito. Itong comma na to. Ito yung ginagamit ng mga accounting people. Okay? Yan. Yung may 00. Okay? Pero dito, quantity, wala naman siguro magbebenta na bibili ng ano? 1.5. Sa kalahating barbecue. Sa kalahating sisig, lagi isa o dalawa lang, no?
So kagaya nito, pwede itong general na lang, no? Tapos i-center mo na lang. Select mo yung buong column, center mo. See? Wow. Ayan. Sir, paano yung center, sir? Ito na, select mo lang. Ito, may center. Merong left, align. Mayroong right, align, tsaka to center. Okay? Ayan. Next, paano makuha yung total? Paano kung gusto ko dito yung total ko para nasa taas, nakikita ko na kaagad? Pwede naman. Pwede naman, sir. Pwede ba yun? Yes, sir. Pwede ba yun? Opo. O, pwede. Equals. Sum. Pero normally sa baba yun. Pero gusto ko sa taas. Sum. Ano gagawin ko? Sum. Sum, correct. SUM. Tapos, ano gagawin? Tab. Drag ko yung... Idadrag ko ito. Siselect ko lahat ito. Ilip ko dito. Yan po. Opo. Okay, pag in-enter ko, lalabas yung Amount. total. Para pag binago ko ito, kunyari, dalawang chicken ang binili itong isa, dalawa agad. Mag-automatic magbabago na to. So, ngayon, assuming na mayroong isang customer, iwan lang natin to, na may isang customer, bumili lang siya lahat nito. Ito lang ang tinitinda mo sa tindahan mo. No? Pero kung mayroong isang customer, bumili lahat ng tig-isa lang. Isang customer lang yon. Alang naman yung tindahan mo, isa lang ang bibili. Diba? Marami kang customer. Tama? Siyempre, ang gagawin mo dito, ang susunod, ay bumili pa ng isa, yung isa hotdog pa. Ang gagawin mo, tatype mo lagi, gagamit ka lang ng keyboard, mapapagod ka. Tapos ano pa, isang customer lang to. Paano kung umabot ka ng mga, sabihin natin, 50 customer, lililista mo lahat. Ang tatanungin sa'yo, ilang kaya ang nabenta kong liempo tong araw na to? Bilangin mo. Ha? Makikita mo kaagad? Hindi. Yung iba nga, actually, ang balak ko nga rito is magpo-program tayo ng parang grocery. Binabaril natin ng sama. Barcode scanner. Alam niyo sa, ano naman siguro, no? Sa grocery. Tit, tit. Ganun, di ba? Diba? Tit, tit. Diba? O, tapos nakukuha na kaagad. Tapos anong gagawin? Magbabayad ka, lalabas na yung resibo, di ba? Naka-alphabetical pa kung minsan, lalabas. So, ganun sana ang pa-program ko sa gagawa sana tayo ng nawala nga lang tayo papa. Okay? O, ngayon, ganyan ba ang gagawin nyo lagi? Magta-type na magta-type? Hindi. Okay. Ang gagawin natin, since meron tayong listahan ng produkto ninyo at ang may katapat niya ay presyo, ang gagawin natin ay ililipat natin yan. Select ko to, pipress ko yung control, kukunin ko itong unit price at right click, copy, ilipat ko siya rito sa another sheet, ilipat ko siya rito kahit saan dyan, i-paste ko lang, no? Magdidikit yan. Okay. I-plus-plus ko para makita nyo. Oh, sobra. Yan. Okay, ito yung kanyang presyo. Ito yung listahan ng produkto mo. Okay. Ngayon, meron din tayong quantity. Ang quantity natin, kadalasan 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? 1, 2, 3, and 4, 5. Ito ngayon ang gagawin natin, isi-select natin dito, lalagyan natin siya ng pangalan. Ang pangalan niyan is item. Select ko lahat, no? Tatype ko is item o item na lang. Okay, click enter. Ngayon, pag sinelect ko itong chicken, ang lilitaw F5. Pag sinelect ko itong 3, 4, 5, 6, 7, pag binitawag ko F5 pa rin. Pero pag sinelect ko lahat nito hanggang isaw, item na kagad. Kasi binigyan mo siya ng pangalan. Itong range of cells na to, ay binigyan mo ng pangalan. Ngayon to, ito rin, bibigyan mo din to. Quantity ito. Sinelect ko lahat, lalagyan ko dito sa name box, lalagyan ng QTY, i-enter ko ulit, ang pangalan na nito, group of cells is QTY. Okay? Yan. Next. Buburahin ko ngayon ito. Buburahin ko itong quantity. Saka ito. Matitira lang itong total. Ngayon, gusto niyo ba nagtatype o nagse-select lang? Nagse-select lang. So, ang gagawin natin dito, pupunta tayo sa data.
at pupunta tayo sa data validation. Pag-click natin ng data validation, ang nakasulat kasi dito, any value. Kaya lahat ng nalilista mo rito, okay lang kasi nakaset sa any value. Tatanggapin niya. Pero ngayon, i-restrict natin. Ano yung i-restrict? Ililagay natin sa list. Pero whole number, decimal, list, date, time, length, sa listahan muna tayo. Okay. Ibig sabihin, yung mga, kung ano yung lista natin kanina, dapat yun lang ang lalabas dyan. Kapag iba, mag-error siya. Okay? So, source, lalagyan natin formula, laging may equals. Ano nilagay natin? Item. Equals to item. Ibig sabihin, nililimit mo ito sa kung ano yung listahan lang. Okay, pag in-enter ko yan, ganyan na mangyayari. Pag dinilag ko ito pababa, yan. So, paano kaya ngayon maghahanap? Click mo na lang ito, may drop and down box ka na lang, mamimili ka na lang, kunyari, sisig. Dito sa susunod, bibili ka ng milkfish, catfish. So, sineselect mo na lang, ano ba yung ano? Napapansin nyo sa grocery, sineselect lang nila. Hindi naman sila nagtatype kung dalasan. So, liempo dito. Paano sa quantity? Ganun din. Huwag nyo lang tinatype, sineselect nyo na lang. Data validation, any value, sineselect mo yung list, equals to QTY. Enter. Okay. Drag natin ito pababa. Drag ko lang naman. So, ilan ang binili? 3. Ilan ang binili? 4. Ilan ang binili barbecue? 1. Ilang liempo? 3. Okay, 2. Okay. Paano yung unit price? Paano yung unit price? Dapat, pag sinelect ko yung sisig, lalabas yung presyo ng sisig. Pag sinelect ko yung mga barbecue, dapat lilitaw yung barbecue. Okay. Paano mangyayari yun? Nakikita rito ang kanyang presyo at saka yung item at saka yung presyo. May listahan ka na eh. So, pag sinelect ko yung sisig, dapat lalabas si 200. Pag sinelect ko si liempo, dapat lalabas si 150. Paano mangyayari yun? Ito yung magpo-formula na tayo. Is equal to, ang isa sa pinaka mga laging ginagamit ay yung VLOOKUP. Sino nang nakagamit nito? Tinuro nung high school. VLOOKUP. VLOOKUP. Okay. Itong VLOOKUP is a instruction o command, no? Command to. Ang tinatawag nito VLOOKUP tapos lookup value table array. Ang tawag dito is syntax. Kaya nga yung mga calculator nyo, syntax error. Eh, sarap mag-selfie oh. Mag-selfie tayo sa kanya. Ano yun? Selfie. Ha? VLOOKUP. So kung makapansin nyo, na nangyari na sa inyo sa calculator, syntax error, Yes, sir. kasi mali yung inentrada nyo. Itong command na ito, ibig sabihin, ito yung syntax niya. Ano ba ibig sabihin ng syntax? Ang syntax ay parang rules to follow. Itong command na ito dapat ang sundin mo. Kung hindi mo siya susundin, mag-e-error yan. Okay? VLOOKUP. Kung sabi dito, lookup value, ano yung hahanapin ko? Bali na sisig. Ang hanapin ko itong sisig. Ito sisig, kasi katapat niya eh. Okay. Tapos mayroong comma. Lalagyan ng comma. Next, comma. Ano nakalagay? Table array. Itong sisig na to, saan ko hahanapin? Hahanapin ko siya dito. Dito sa listahan ko. Kasama itong presyo ha. Kasama yung presyo. Pag nalista mo na rito, na-select mo na lahat itong tinatawag na array, okay, i-press nyo yung F4 sa keyboard. F4, function number 4. Para maging absolute. Relative to absolute. Ibig sabihin ng absolute, hindi dapat gumagalaw itong listahan na to. Hindi kakanan, hindi kakaliwa, hindi tataas, hindi kakanan, kaliwa, taas, baba. Okay, ito lang dapat. Okay, kaya nagkakaroon na ng dollar sign sa harap. Okay? Tuturuan ko rin kayo niyan. Next, tapos na tayo nun. Column index, comma. Okay. Kapag nakita ko yung sisig, okay, at nakita ko dito yung sisig nga, anong kukunin kong column? Anong gusto mong kuhugutin kong data? First column, second column, third column, fourth, kung marami pa yan. Since dalawa lang yung column natin at ang column ng presyo natin ay sa pangalawa, ang lalagay natin ay
First column, second column. Anong sa type ko? 1 or 2? 2 kasi nandito yung presyo. Huhugutin mo yung presyo sa pangalawang column. So, type ko 2. Comma. Ang tawag dito, approximate match or exact match. Normally, exact match yan. Dapat sakto-sakto. Okay? I-down ko lang, then enter. Okay, 200 na yan. Okay? At kapag sinelect ko ito pababa, okay, pababa lahat yan, hanggang 10. Pabayaan nyo muna yung NA. Ayan, yung not applicable. Okay, ibig sabihin yung catfish, hito, ang presyo niya is 140. 140 nga ba? Hindi. At ano ba? Ito, 140. Hinila niya na kagad yung number. Pag pumunta ako rito, nag-order ako ng manok, chicken. Anong presyo ng chicken? 300. Depende sa listahan mo, ha? O, 300. Ngayon kung ano yung presyo? Siyempre, 0. Bakit? Wala pa. Wala pa. 300 multiplied by 0, 0. Kaya lalagyan mo ng kung ilan ang kung isa lang ang binili mo, di 300. Kung dalawa yan is 600. Okay? So, namimili ka na lang. Hindi ka na mapapagod. Okay, ganyan. So, every time na may mag-order, nililista ng nililista. At the end of the day, kunyari, meron dito, may bumili dito, sisig ulit. Sisig. Bumili dito, ilan, sabi mo ng isa lang. Yung susunod na customer, barbecue na naman ang binili. Kasi mabenta yan, 4. Okay, ang binili dito, eggplant. Bumili, 2. Okay, maraming customer yan. Kasi yung customer mo, iba-ibang gusto binibili. Kunyari, nakaabot ka ng 50 listahan o 100 listahan. Makikita mo na kung ilan yung pumasok na pera. Kunyari, lagay natin dito, ano ba? Bangus. Isa lang. O, makikita mo na kagad yung pumasok na pera. Para pag nagbibilang ka ng pera ngayon, naku, dapat umabot ng 2,640. Bawal yung short. Ngayon, kung na-short ka, Kasalanan mo. may nangupit. Or, ano yung possible reason? Ano yung mga possible reasons kung sakasakaling na-short ka? Sobra yung sukli. Dinalista, sir. Sobra yung Sobra sukli. yung sukli. Sobra na sukli. Dinalista. Ha? Hindi nalista, sir. Or may hindi nagbayad. Napasobra sa lista na Okay, totoo yan, di ba? May mga nagwa 1, 2, 3. Opo, kayo yun eh. Okay? Okay. Pag marami ng tao, hindi na alam mo nang nangyayari, no? Or ano pa? Dinalista, sir. Hindi nalista, hindi nagbayad, or nagsukli ka sobra-sobra. Binulsa. O yung iba, kinupit ng kasama mo. O. Yan lang naman ang mga reasons na. Kaya makikita mo na kagad. Ngayon, paano pag sobra naman? Sa'yo na yung Mali yung sukli mo. Hindi na sukli. Mali yung pagsukli mo, correct? Or ano? Kasi sobra eh. Sir, may tip. Kunyari, ang natanggap po, 2 sobra to. Sa'yo na sukli siya. May tip, sir. Sa'yo may tip. May tip? Pag bumibili ka ba ng... Bumibili ka ba sa ihawan, nagbibigay ka ba ng tip? Sa'yo na yung sukli. O pwede, keep the change kung kakilala mo. Okay? Posible yun. Pinantutre mo. Okay. Pinantutre mo yung may sukli. Ngayon, ito yung initial. Okay? Ngayon, ang susunod natin na... Ito yung unang activity. Ang susunod na activity is paano mo i-inventory yan. Ilang manok ang nabili ng bumaghapon. Bakit? Para malaman mo kung sino yung mabenta. Para alam mo kung ano yung restock mo. Sabihin na natin yung yung chicken. Mabilis yung chicken yung barbecue mahina. Mahina itong araw na to mapapansin mo. For example, tuwing Sabado. So magkakaroon ka ng pattern nun. Tuwing Sabado, bakit kabilis ng barbecue? Tuwing Linggo, mahina. Mga ganon. Okay? So ganito ang listahan na mangyayari sa inyo. No, ipapaprogram ko muna sa dahan-dahan. Okay? Hanggang sa maging resibo na siya. At siyempre, kung for example, ito ay talagang legit.
na tindahan at nandyan yung may tax tayo dyan. Yung 12% VAT tax. Tama ba? May tax, di ba? Kung legit talaga, talagang restaurant ka. Pero kung kanto-kanto ka lang, di mo naman kailangan ng ganun, no? Okay. Pero ito kasi pang ano ito, pang talagang pang malaking restaurant na yung talagang yung nag-a-apply ka na ng DTI, ano ka na sa BIR at saka sa munisipyo ng babayad. Or nagbabayad ka na ng pwesto. Katulad yung mga nandun sa bypass. Siyempre nakaresibo yung mga yun. Okay. Yan. Ang bala ko nga sana dito is binabarcode. Maganda yung binabarcode. Tapos tinatype mo na lang kung nilang enter na kagad. Or binabarcode mo na rin yung ilang pre ano. Okay? So ganyan muna. At alam ko, pahapyaw lang ito. At alam ko makakalimutan nyo itong sa pinano ito. I-discuss ko ito, mag-i-video ko yung sarili ko sa MS Teams. I-send ko sa MS Teams para